umaga po sa lahat. Yan. Maging sa mga nanonood, yan, naghihintay, standby. So magandang umaga po sa lahat at higit na magandang umaga sa ating Diyos na buhay. Pakisabi nga po sa katabi nyo, magandang umaga sa iyo. Ayan, greet natin. Ayan, pinagpalang umaga sa iyo. Ayan, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Patuloy. Hallelujah. Sige po, let's pray and let's continue to feel the presence of the Lord in the midst of us. Father God, purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, aming Ama. Walang ibang Diyos sa lugar na ito, Lord, na amin pong papapurihan at sasambahin, kundi ang dakilang pangalan. Lord, patuloy po namin binubuksan ang aming mga puso, aming mga isipan, O Diyos, sa iyo. Manguna ka, Panginoon. Pagharian mo po ang bawat isa. Lord, magparanas ka, Panginoon, sa amin. Lord, we expect more of you, Lord God, in the midst of us. Lord, we declare, Father God, that you alone, Lord Jesus, ang maitataas lamang sa aming kalagitnaan, sa aming pagsamba at pagpupuri. Panginoon, punuin mo po kami ng kagalakan. Punuin mo kami, Lord, ng pag-ibig mo na walang hanggan. O Lord, ang lugar na ito, God, maranasan ka. O Lord God, Jesus, it's all about you, our God. It's all about you, for who you are in our lives, for who you are, kung sino ka sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, na muli sama-sama kaming sasamba, magpupuri, itataas ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. Karapat-dapat kang itaas. Papuri parangal sa aming Diyos na buhay. Yes, O Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord God. We thank you and we honor and we glorify you. Glory to you, Jesus. Hallelujah. Sige po. Purihin natin at dakilain ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. So let us rejoice and be glad in it. Amen. Oh, Jesus. Oh, it's all about you. It's you, oh, Jesus. We give you praise. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, healer, redeemer, and friend, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. Yes, oh Lord. We are here waiting for you, Lord, to move in the midst of us. Oh, stand. Oh, stand in you. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, He
Redeemer and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Oh Lord, it's all because of you. We are here, Lord. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end, Savior, healer, redeemer and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. We will worship. I will worship you, Jesus. You deserve. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Oh, Jesus, Jesus. Oh, yes, oh, Lord. I worship, oh, Jesus. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Yes, Lord, we are secured. My soul secured, your promise sure, your love endures always. My soul secure, your promise sure, your love endures always. Yes, Lord, I will worship you for who you are. Yes, I will worship. I will worship you, Lord. Jesus, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Oh Lord, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Oh, we will worship you, Jesus. Jesus, I will worship. I will worship you for who you are. We'll worship you for who you are. Jesus, I worship. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Let's sing to the Lord. Worship you for who you are. I will worship you, Jesus. You for who you are, Jesus. I will worship you, Lord. We'll worship you, Lord. Worthy, worthy. You are worthy, Lord Jesus. Yes, oh
to worship you. Our lives is yours, oh Lord. Worship you in spirit, to worship you in truth. Our hearts declare your glory, our voices to you. We worship you. We worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Declare the glory, declare the goodness of the Lord in your life. He is able to give you everything that you need. He is faithful, God. He belongs to you. You belong to the Lord. You belong to Jesus. He gives you everything. He gives you everything you need. The Lord is good. The Lord is faithful. Glory to you, O God. Purihin ka, Panginoon. It's all about you, Jesus. We thank you, O God, for a song of praise that you are giving in us. A song of hope. A song of your love for us. Salamat po, Panginoon. And so, Jesus, patuloy kaming sasamba, magpupuri sa iyong dakilang pangalan. Kung sino ka, ikaw ay ikaw, aming Diyos. Thank you, O Lord. Bless your name. Oh, bless you, Lord. Bless you, Jesus. Your name above all name. Yes, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, O Lord. We are here because of you, Jesus. Nanais ka ng aming mga puso, Diyos. Yes, O God. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Yes, O Lord. Bakit ba, Lord? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais
ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilikuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Diyos, mahal kita. O Diyos, wala nang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Diyos, mahal kita. O Diyos, wala nang iba. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. O Diyos, karapat-dapat ka. Mahal kita. O Diyos, wala nang iba. Ulitin natin. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay
puso ikaw, O Diyos, walang iba. Para sa'yo ang aming awit, Diyos, walang hanggan ang pag-ibig mo, Diyos, sa bawat isa. Katapatan mo, Diyos, walang hanggan, walang hanggan, Diyos. Para sa'yo, para sa'yo, Diyos. Yes, O Lord God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Yes, O Jesus, katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin, awitan ng pagsamba sa'yo, Diyos. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh yes, awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Oh yes, awitan kita. Let's your voice. At pupurihin. Let your voice ascend to our King. Oh, dinggin ang awit ng puso, Diyos. Awitan kita at pupurihin, Panginoon,
sing of your goodness, your love. Walang iba. O Diyos, patuloy namin idedeklara, patuloy namin sasampitin kadakilaan mo, Diyos. O Diyos, puliin mo ang lugar na to ng kadakilaan mo, Panginoon. Yes. Yes, so Jesus. Your presence continue to fill this place, oh Lord. So, Father God, we find rest in you, Jesus. Wala kang katulad, aming Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kandakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh Diyos, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala, Panginoon, na nagpapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, sinasabi namin, Panginoon, ikaw ay nag-isa. Bigyan mo ang tinig ng pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Nagpapantay sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, nag-isa. Oh Panginoon, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala na higit
wala kang katulad. Panginoon, inataas ka namin sa aming kalangitan. Maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Your glory, Wala kang katulad. your mercy, your goodness. Wala nang mamantay Oh, Panginoon, Ikaw ang Diyos noong paman. maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Ang higit sa'yo. Katulad. Wala kang katulad. Nang papatay Sa'yo, Diyos, ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Isa pa, wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala, Panginoon. Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Declare, ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Declare, ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos noong paman, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad. Nag-iisang Diyos sa aming buhay. Ikaw ang aming sinasamba. Wala kang katulad, O Diyos. O Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad. O Diyos, wala kang katulad, Diyos, makapangyarihan, O Diyos. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, Sensei. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo.
kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang. Yes, Lord, we got a strength in you, Jesus. You are so Lord. Your goodness, your righteousness in the midst of us, Jesus. Tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Sing it to the Lord. Ayaw kong magkulang ng Sa ang ating kabanalan lakas. mo. Sa ang ating kailangan. Ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. 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 Sa'yo, Diyos. Sa'yo, Diyos. Ang lakas at buhay ay sa'yo, Diyos. Ang aming buhay at lakas ay sa'yo, Diyos. Oh, Diyos. Kay buti mo sa buhay namin, O Diyos. Ang lakas ay sa'yo, ang buhay ay sa'yo, Panginoon.
Sa'yo kami magkasusumpong ng lakas at ng pag-asa. Ang pag-ibig mo, Diyos, sa amin ay sapat. Kapahingahan, kalakasan sa'yo, Diyos. Salamat po. Salamat sa'yo. So Jesus. Sa iyo, Panginoon, ang aming kalakasan, ang aming buhay at ang aming pag-asa. Preparation. Nag-prepare. Ayan. At siya po ang inilaan ni Lord na magsalita po sa ating kalagitnaan. So, ipupuksan po natin ang ating mga tainga, ang ating mga mata. Ayan. At ang ating naisipan, Lord, I declare open spiritual ears and eyes in the midst of us, Lord, so that we will listen and be attentive
Ito na po yung ating tagapagsalita. Ayun, sa likod. Ayan. Okay po. Processors, please. Good morning po sa bawat isa. Ayan. This is the day of the Lord. So we will rejoice and be glad in it. Amen? Araw po ito ng Panginoon. Hindi po araw natin. So ibigay po natin ang ating buong lakas, buong sigla sa paglilingkod sa Kanya. Amen? So, ito na naman po, every time na nandito ako. Pero ito lang yung confidence ko. Talagang ang Word of God, ito yung ating panangga at kailangan talaga natin. And malinaw kong narinig ang mensahe ng Panginoon na ito na bibigay niya ngayon sa bawat isa sa atin. So, pray muna po tayo. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, salamat po, O Diyos, na minsan pa, O God, narito kami, nagsasama-sama, upang Lord kami ay patuloy na magpuri, sumamba, at madakila ang iyong banal na pangalan, Ama. Lord, maraming pong salamat, O Diyos, sa hiram na kalakasan, sa buhay na binigay mo, Panginoon, upang kami ay mag-rejoice, Lord, sa araw na ito. Sapagkat, Panginoon, Ikaw ang tunay na aming sinasamba. Walang ibang Diyos na mahayag, Panginoon, kundi ang buhay mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, Holy Spirit, speak to us, O God. Lord, Ikaw nga po, Panginoon, ang marinig. Panginoon, ang kalooban mo ang mapansin, O God. Lord, hindi, Panginoon, ang salita o ang anumang mga kaabalahan, Panginoon, sa aming isipan, kundi, Lord, Ikaw lamang po, Panginoon, ang maghari, Panginoon, at manatili at manalagi, Panginoon, sa mensaheng ito, Panginoon. Salamat po, O God. We offer to you everything for your glory alone, O God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. And batiin ko muna yung mga kasama nating sumasamba at nakikinig sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng online streaming. Ayan. Diyan lang po kayo sa inyong mga tahanan at patuloy na enjoy natin ang presence ng Lord. Ayan. So, sa umagang po ito, ang mensahe ng Panginoon ay umiikot lamang sa dalawang katanungan. Ayan. So, may question lang po na napaka-importante sa buhay ng bawat isa sa atin ngayon. Ang question number 1, what does it mean to follow Christ? Ayan. And number 2, is your Christian life all about Christ or all about you? Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? So, yung sa mga nagsusulat, pwede nyo pong sulat yon. Sabing ganun, upon hearing po yung dalawang questions na to, medyo mape-perplex ka na, no? Mapapaisip ka na, o nga, no? Parang evaluation nga to ng Christian life ko ngayon. Di ba? Sabi nga, what does it mean to follow Christ? And is your Christian life all about Christ or all about you? Amen. So, buksan po natin sa Mateo 4:18 hanggang 22. Ayan. May dala pong Bible? Sa mga nasa bahay, siguradong may Bible kayo, katabi nyo yan. So, basahin po natin. Verse 18. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Verse 21, nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan. Sila'y mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. And last verse,
Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. So, this account where the calling no? Parang mag-iisip ka muna. Pero ang response nung magkakapatid, immediately. Sa palagay nyo, bakit ganon kabilis yung response nila? Number one, because Jesus had authority. May authority si Jesus sa puso ng bawat isa. Amen? And number two, God had opened their hearts. Inopen na ng Diyos yung puso nila bago pa dumating si Jesus. Na-open na yung puso nila at yung kaalaman nila na sila ay gagamitin ng Panginoon para sa paglaganap ng Ebanghelyo. Sabi nga, after 3 years na sumunod sila sa Panginoong Jesus, sila pala yung mag-aalay ng buhay din nila para sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Amen? So what was the cause of following Jesus? Sabi, what does it mean to follow Him? By the way, hindi po madali talaga dun sa 2 sets of brothers, yung pagsunod nila sa Jesus, sa Panginoong Jesus. Kasi po, si Zebedeo, yan, nabasa ko si Zebedeo. Kasi di ba pagbasa natin ng verse, madadaanan lang natin si Zebedeo. Sino ba si Zebedeo? Si Zebedeo po, hindi lang siya mangingisda, kundi big time businessman siya ng mga mangingisda. Pero ang buong sambahayan nila ay mapagmahal sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya napakadaling i-let go niya yung mga anak niya na talikuran yung business nila at sumunod at ibinigay niya ng buong puso yung mga anak niya sa pagsunod sa Panginoong Jesus. Amen? And the Sea of Galilee po, siya po yung lake water, fresh water lake. So hindi siya dagat, lake siya. So ang mga nakukuhang isda po doon talagang mga primera klase. Talagang mga, kumbaga sa market, siya yung mga pinakamamahal na isda. Pagpalagay na natin, tuna siya sa Jensan. Di ba ba? Pagdating niyo po ng Jensan, napakaraming magagandang bahay po doon. Ang mga nagmamay-ari po noon, yung mga exporter ng mga tuna. So, ganun po si Zebedeo. Alam niya kung ano yung ipapagpalit niya kapag sumunod tong mga anak niya sa Panginoong Jesus. Ito yung mawawalan siya ng hanap buhay. Mawawalan sila ng pagkakakitaan. Kasi yung mga anak niya lang ang katukatulong niya. So, ganun po ang sabi ng salita ng Panginoon na sa pagsunod sa Panginoong Jesus, lahat ay tatalikuran mo at susunod ka ng buong puso sa Kanya. Amen? Amen po ba? Parang seryosong-seryoso kayo. Lalong nakakanervyo. Ayan. Sabi po dito, so
nasagot na po natin yung unang question, no? Sabi niya ganon, the cost of following Christ is to give up everything. Sabi, it means loving your life, losing your life for Jesus, giving your all without any reservation. Amen? So, sabi ganon, losing your life for Jesus. Losing your life for Jesus. Giving your all without any reservation. Amen? So, question number 2. Sabi, is your Christian life about Christ or all about you? Sige, tanungin po natin sa katabi natin. Medyo mahaba, pero kayang-kaya natin to. Is your Christian life all about Christ or all about you? Sige po, tanungin po natin yung katabi natin. Buksan po natin sa Luke 9:23-25. KJV po ang ginamit ko dito. King James Version. By the way, na-receive ko po tong message ng Lord. Sinat ko po si Ate Debbie. Sabi ko, sis, parang wala pa akong nare-receive sa Lord. Ganun, pag-pray mo ko Wednesday pa lang, pagising ko ng alas 5, mag-alas 5 ng umaga. Yan. Pagpunta ko ng banyo, narinig ko to. Narinig ko ang liwa-liwanag. Ayan. Pero hindi maliwanag yung sound ko. Ang liwa-liwanag na narinig ko sa Panginoon ang mensaheng to. The calling of the first disciples. Sabi ko, sis, meron na. Kaya lang, hindi ko alam. Paano i-deliver to? Ako, bahala na si Lord. Kailangan ko talaga ng prayer nyo. So, sige po, balik tayo sa pangalawang question. Is your Christian life all about Christ or all about you? Luke 9:23-25. Verse 23, I read. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Amen? Verse 24, for whosoever will save his life shall lose it. But whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it. Verse 25, for what is a man advantage if he gain the whole world and lose himself and be cast away? So here in these verses, Jesus gave us 3 pieces of the puzzle of the cost of following Him. So number 1, sabi, may requirements. Sabi, deny yourself. Number 2, die to yourself and follow me. No, not me. Christ. And follow Christ. Sabi, deny yourself, die to yourself, and follow me. Sabi ni Jesus. So what does it mean to deny yourself? Paano ba dinideny yung sarili? Hindi na ba pinapakain? Ganon? Wala nang cravings? Meron pa din. Pero sabi dito, denying yourself spiritually. Sabi dito, denying yourself is forsaking anything that would stand in the way of embracing Christ with our full obedience, forsaking power, possessions, favor of men, and human glory. Amen? So, denying yourself is forsaking power, even possessions, even favor of men, and even human glory. Amen? So, paano natin ito ma-explain? Ang lalim, no? Sabi niya ganon, forsaking possessions. Dito na lang eh. Napaka-challenging na nito, no?
Kasi dito po sa church, ayan, dito po sa church, may mga buhay ng kapatiran dito. Talagang nabibless ako. Sobrang nakaka-bless sila. Nakita ko yung pagsunod nila sa Panginoon. Talagang they deny themselves na binigay nila totally yung buhay nila sa Panginoon. So, talagang nakaka-bless po. Example ko po yan. Sige na, magne-name na ako. Example ko po si Pastor, yan. For the glory of God. Kasi hindi ko lang po alam kung na-share niya sa pulpit or sa kwentuhan lang namin. Kasi after po nung mga fellowship namin dati, madalas kami nagkakakwentuhan ni na Pastor eh. Yan. Dati po, bago siya tinawag ng Panginoon, malaki na yung sweldo niya sa Makati. Di ba po, Pastor? Ano po ngayong position niya doon? Sa accounting po, no? Sa accounting, ayan. Malaki na. Di ba, Tiweng, no? Nalungkot ka nga eh. Yan. Maraming digits na, hindi na mabilang yung sweldo ni Pastor eh. Pero tinawag siya ng Lord dito sa NCCP. Tinawag siya ng Panginoon na pastoran tayo. Kaya, for the glory of God, marami po ang nakapakinig, naligtas, gumaling, at ngayon ay ginagamit ng Panginoon through our pastor. So, glory to God po sa buhay ni Pastor at ni Ate Weng. Hallelujah. So, yun po yung concrete example ng sabi dito, denying yourself. Kasi kung magpo-focus si Pastor doon, no, maaring si Pastor may kotse na ngayon, baka 3 kotse niyan ngayon. Pero hindi, tinalikuran niya yon. Tinalikuran niya yon para sumunod sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba? Nabibless po ba kayo? Amen. Ako sobrang nabibless ako sa buhay ng mag-asawang to. Hallelujah. Glory to God. So, that is number 1. And that number 2, sabi, die to self. Die to self. Hindi tayo magpapakamatay, huwag kayong mag-alala. Sabi dito sa verse 25, for what does it profit a man if he gains the whole world, but loses and forfeits himself? Yan. Sabi, what does it profit a man if he gains the whole world, but loses and forfeits himself? So, this verse is speaking of our eternity, our soul. Sabing ganun, meron ka nga ng lahat ng kayamanan dito sa sanlibutan, pero hindi mo nagawa ang kalooban ng Panginoon, nasa ng kaluluwa mo. Amen. So alam natin na mas mahalaga yung eternity kesa sa buhay natin dito. Amen? Sabi pa dito, isang napakagandang narinig ko, no? Sabi, Jesus wants us to be a good investors. Yan, sa Matthew 6:20-21, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen. So, alam natin tong verse na to, no? Alam natin to. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayon. Matthew 6:20-21 po yan. Sabi, lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust does corrupt. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen? So, ang example ko po dito, yung kaibigan ko, no? Kaibigan and classmate ko siya from elementary to high school. College, hindi siya nag-nursing, so nagkahiwalay kami. And then, nabalitaan ko na lang, nag-Japan na siya. And then, nung nagkaroon lang ng Facebook, saka kami nagkaroon ulit ng communication. And ang saya-saya niya nung nagkausap kami. At sa sobrang kasayahan niya, nilibre niya ako ng 5 days vacation sa Palawan. Yan. All expense paid trip po yun. Sagot niya lahat, pati hotel.
Ayan. So, nung nandito na kami, sobrang saya naming dalawa, magkasama kami. Nung nakaschedule kasi yung mga itineraries mo, no? Para walang masayang na panahon. Kasi 5 days vacation yun eh. Pagdating nung araw na mag-island hopping kami, ayan, hindi siya mapakali nung nasa bangka kami. Hindi siya mapakali. Sabi ko, bakit ba? Sabi ko, gano'n, bakit ba? Sabi niya, Grace, kasi yung mga alahas ko, iniwan ko sa bag ko, nasa hotel. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos nilagay niya raw sa room namin, dun sa cabinet lang. And then, nilak namin yung pinto. Sabi niya, how sure are you na safe yun doon? Sabi ko, hindi ko masasagot. Sabi ko sa kanya gano'n. So, yung buong araw na yon, hindi siya nag-enjoy. Yung isip niya, nandun sa mga alahas niya, na baka mawala, baka mabawasan. So sabing ganon, hindi siya nag-enjoy. Kasi nakalimutan namin, yung hotel, meron siyang safety lock na pwede mong i-deposit, safety deposit, kung saan pwede mong ilagay yung mga cash mo. Kasi hindi mo naman dadalhin sa dagat yan, di ba? So yun, hindi namin naiwanan doon. So sabi ko sa kanya, mamayang gabi, pagbalik natin ng hotel, i-surrender mo lahat, pati cash mo, ilagay mo sa safety deposit. So ito po yung clear na example. Sabi, for where your heart is, for where your treasure is, there will be your heart is. Diba? Sabi ko, bakit hindi mo na lang iniwan sa bahay yung mga bling, 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 bling mo? Sabi sa kanyang ganon. Kasi hindi naman tayo aura dito, di ba? Dagat to. Sabi niya, ayaw ko din sa bahay. So, wala siyang katahimikan. Kasi siguro, talagang napaka-precious ng mga alahas na yan sa kanya. Sabing ganon, ando doon ang puso kung nasaan ang treasure. So, kung tayo naglilay ng treasure sa heaven, nando doon ang puso natin. And it is safe and secure. Sabi, walang magnanakaw na pwedeng magnakaw. Walang rust. Hindi siya kakalawangin. Kasi treasures for eternity yan. Amen? Amen? Amen po. So, number 3, follow me. Sabi, di ba, sabi sa 3 pieces of the puzzle, deny yourself, die to self, and then follow me. Sabi, as followers of Christ, we trust completely. We walk with and remain. We walk with and remain. As followers, we trust completely. We walk with and remain. Ayan, nagrema po sa akin yung word na remain. Sa pagsunod daw po natin sa Panginoon, dapat nananatili tayo. Amen? Dapat mananatili tayo. Hindi lang kung kailan convenient sa atin. Hindi lang kung kailan masaya tayo. Hindi yun. Hindi ganon ang pagsunod sa Panginoon. Kung hindi, kailangan daw nating mag-remain sa pagsunod sa Panginoon kahit na tayo ay nasasaktan na dahil sa mga personal issues or sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran natin. Sabing ganon, remember and always put to heart that Jesus is the one who called you, not your friends, not your husband, not your family. Diba? Amen? Amen po ba doon? Si Jesus ang tumawag sa'yo. Hindi ang kaibigan mo. Hindi ang pamilya mo. Hindi kahit ang asawa mo. Hindi ang anak mo. Diba? So, pag nawala pa ang anak natin, titigil na tayo sa pagsunod sa Panginoon? Hindi. Matutuwa ba sila pag nangyari yon? Hindi. Sabi ng word ng Lord, they will watch us grow beautifully. So kahit wala sila sa tabi natin ngayon, magpatuloy tayo sa Panginoon. Kasi hindi sila ang tumawag sa atin dito, kundi ang Diyos. Ang Diyos. Kaya sabi, remain.
manatili kayo. Manatili kayo sa pagkakatawag sa inyo. Di ba? Mananatili ako sa pagkakatawag sa akin. Sige po, sabihin nyo yun sa sarili nyo. Huwag po sa katabi, sa sarili mo. Mananatili ako sa pagkakatawag sa akin. Amen. Amen. Sabi po ng Panginoon, ang bawat isa sa atin tinawag niya. Tinawag niya. Meron siyang gagawin through us and for us. Amen? So sabi po dito, sabing ganon, nung nirelease ng Lord ang message na to, alam ko po na may gusto. May nais ang Diyos na gawin natin ngayon. At ito yung 3 bagay. Number 1, examine ourselves. Number 2, reevaluate our priorities. And number 3, complete reorientation of our Christian life. Amen? So sabi, examine ourselves. Nung tinawag ka ba ng Panginoon, noon lang may zeal? Yung zealousness mo, noon lang ba yun? Nung taong 1990, or year 2000, or year 2018, 2019, 2020 na, nawala na. Di ba? Sabi, examine yourselves. And number 2, reevaluate your priorities. Amen. Baka medyo nagsasawa na sa pagkakatawag niya, hindi na priority yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Ang mga disipulo po ni Jesus, they make it a point na talagang priority nila kung ano yung ibinilin sa kanila ni Jesus. Sabi, go ye to all the worlds and preach the gospel of good news. Amen? So narinig nyo na ba yung pagkakatawag ng Panginoon? Kung ano talaga yung purpose mo sa pagkakatawag sa iyo ng Panginoong Jesus. Amen? So reevaluate our calling. Reevaluate our priorities and complete reorientation of our Christian life. So, sabi nga nun, pag bagong pasok ka sa company, i-orient ka niyan. Ito yung ganito, dito ka magaganon, ganon. Dito ang mga rules ng company. So, nung una po tayong mga Christians, naging una tayong Kristiyano, dun sa foundation na tinuturo dito sa church ng ating Panginoon, inorient natin, na-orient tayo. Yung faith natin na-orient. So sabi dito, reorient. Baka nalilimutan na natin. Baka nakakalimot na tayo na dito tayo tinawag ng Panginoon. Kaya medyo 2020 na, nagbago na yung desisyon ulit. So parang hindi naka-align yata yun sa pagkakatawag sa atin ng Panginoon. So sabi, ang message po natin last week na binaba po ni Pastor is all about the 2 kinds of Christians. Natatandaan niyo po? Di po ba? Ano po yung isa? Wag muna yung carnal, sobra nung kayo. Spirit-filled muna. Spirit-filled and then carnal Christians. Pero sa message po ng Lord na ito, meron pong isang Kristiyano na pinofocus niya ngayon. And that is us, the serious Christians. Amen? Seryoso tayo sa pagkakatawag ng Panginoon. Seryoso tayo. Hindi tayo nagpapadala sa kung ano-ano mang mga bagay na nadidistract tayo. Madali tayong madistract. Sabi, we should be serious Christians. Sabi ng Panginoon, ang mensaheng ito ay para sa mga seryosong Kristiyano. Seryoso, mga talagang seryosong sumunod at alamin ang kalooban ng Panginoon sa buhay nila. Amen? So sabi, how serious are we in taking and heeding to the call of Christ in our lives? How serious are we? Amen? Sabi dito,
We should be ready to follow Christ at all costs and painstakingly, heeding to the call of our Almighty Father. Let us offer our lives to help others and feel rewarded. Amen? So, share ko lang po sa inyo. Sa Calle Marino Care Group po, sabi dito kasi painstakingly. Sa Calle Marino Care Group po, masaya. Masaya po kami. Ang dami namin ngayon dun eh. Pero, Wednesday, yung aming BS. Pero pagdating po na Saturday, talaga pong nagbi-visitation kami. Binabahay-bahay po namin sila. Pinapag-pray, ayan, pinapag-pray or kung kinakamusta. Ayan. So, painstakingly. Sabi ko, painstakingly to, no? Kasi, takot po kami sa aso. Ayan. Takot po kami sa aso ni Ate Debbie, ni Ate Lisel. Yan. Hindi po kami takot sa COVID eh. Takot kami sa aso. Kasi pag yung aso, yung gumagano na. Sabi namin, ako, in Jesus' name. Ayun, tumatahimik sila. Dire-diretso na kami. Kasi alam niyo naman po sa Calle Marino, doon sa medyo bandang dagat na, talagang sunod-sunod po ang bahay nila. Pag sunod-sunod ang bahay, sunod-sunod din ang aso. Pero after nun, after na mag-heed kami sa call ng Lord na ipag-pray sila, i-remind sila about the love of God, at i-meet yung need nila, ayun po, talagang we feel rewarded. Masayang-masaya po kami sa fellowship na ibinababa ng Panginoon. Amen? So, challenging po yung message ng Lord. Pero, talagang tunay na yung reward niya, walang kapantay na kasiyahan. Amen? Hindi mababaw na kasiyahan. Hindi mababaw at hindi temporary joy, kundi eternal joy yung binibigay sa atin ito. Amen? Amen. So, maybe the foundation of our calling is shaken because of what was happening around us, forsaking the call of Jesus. In our lives, let us fix our gaze upon Jesus and we will have peace, our inner self peace, and we will have joy unexplainable. Amen? So, yun po ang mensahe ng Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Praise God. Amen. So, pikit po tayong lahat at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to your name, O Lord. Glory to your name, Jesus. We praise and thank Thee, O God. Pikit po natin ang ating mga mata at damhin natin muli. Buksan natin ang ating spiritual na tainga at pakinggan natin ang tinig ng Panginoon sa ating lahat sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise your name. We glorify your name, O God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Sige po, manatili tayo sa presensya ng Lord. Amen.